Sir, tanong lang po, concern ko is tungkol sa multigrade. Bakit po hindi entitled na makareceive ng pay ang mga teachers na nasa mixed school na nagtuturo ng 2 grades, samantalang ang mga school heads ng multigrade schools nakaka-receive sila ng pay kahit hindi naman sila nagtuturo. Yung mga pure combination lang po entitled maka-receive, kasali ang mga school heads na hindi naman nagtuturo. Di ba unfair naman sa part ng teacher na nasa mixed, sir, kasi nagtuturo naman ng 2 grades? So, ang dahilan po talaga dito kung bakit hindi po nabibigyan ng hardship allowance ito pong mga multigrade teachers sa mga combination schools ay dahil po sa guidelines, no? Yung DepEd Order 39 Series of 2021, yun kasi yung basis para po dito sa babayaran na special hardship allowance. Ang nandoon po kasi for multigrade ay dapat pure multigrade school, no? Yung mga teachers na nagtuturo sa pure multigrade schools, including the school heads, sila po ang eligible. As mentioned po sa DepEd Order number 39 Series of 2021. At binanggit din po doon na hindi eligible ang mga multigrade teachers na nagtuturo sa combination schools. Yung mayroon pong monograde at multigrade. So, yung guidelines, yun po yung dahilan kung bakit na hindi po binabayaran ng division yung mga multigrade teachers kahit sila ay multigrade yung tinuturuan pero nagkataon na nasa combination schools. Ang sa atin po ay umaasa, no, yung maraming mga multigrade teachers na magbago ang provision ito doon po sa guidelines. Marami po yung umaasa na sa paglabas ng bagong guidelines ay kasali na yung mga nasa combi schools for as long as nagtuturo ng multigrade. Wala pa naman pong assurance na yun talaga yung mangyayari, pero hoping po, no, yung maraming teachers sa ganyan. Siguro pwede pong isipin na unfair dahil pareho naman po sila natuturo sa multigrade. Ang pagkakaiba lang, no, kasi yung schools ay combination, hindi pure. So, yun ang reason kung bakit marami yung nag-iisip na parang unfair naman. Ang totoo po niyan, yung supposedly ngayong taong 2024 ay maglalabas ng bagong guidelines kasi 3 taon lamang po yung validity ng guidelines dahil po sa pagbabago ng hardship index scores na every 3 years. Supposedly, ngayong 2024 ay maglalabas ng guidelines para po sa special hardship allowance. Kaya nga po medyo natagalan yung release ngayong taon. Ang nangyari ay hindi po nakapaglabas ng bagong guidelines. Si DepEd ay naglabas po ng memo man siguro yun, no, parang DepEd memorandum yun na nagsasabi na mananatili pa rin yung DO39 as basis for the hardship allowance sa taong 2024 and years thereafter until such time na maglabas ng bagong guidelines. So, kaya po na ganun pa rin yung setup. Pero kung sakali po na maglabas ng bagong guidelines at makapaloob po doon na included na yung mga nasa combi schools, ay for sure marami po yung maging masaya, no, kung ganun po yung mangyayari. Abangan na lamang po natin ang mga susunod po na issuances ng DepEd related po sa special hardship allowance at baka magkaroon ng bagong guidelines at doon ay magkakaroon ng bagong good news. Hindi pa rin po ito sigurado pero sana pagdating ng araw ay mangyayari po yun at maging masaya po yung mga multigrade teachers kahit po nasa combination schools.